Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari taong 1989 sa lugar ng General Luna, Surigao del Norte. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Itago mo na lang ako sa pangalang Dansoy. Sa mga panahong ito ay nasa edad 26 anyos pa lamang ako. Isa akong tindero ng isda. Nung nasa edad 17 pa lamang ako ay tumutulong na ako sa aking mga magulang sa pagtitinda ng isda sa maliit na palengke sa aming lugar. Nagtapos na kasi ang sekundarya sa siyudad ng Surigao. Bumalik ako ng General Luna upang sabihin sa aking mga magulang na ang kapatid ko na lang muna ang magpapatuloy sa pag-aaral. Mag-iipon na lang muna ako ng pera para sa pangkolehiyo. Ang kapatid ko na si Ana Marie ay magtatapos na din ng sekundarya. Batid ko sa kanya na nais niyang magpatuloy sa kolehiyo. Bilang nakakatandang kapatid ay naawa naman ako sa kanya. Kaya naman ako na lang ang nagsakripisyo. Ang aming ikinabubuhay noon ay ang pangingisda ni tatay at ang pagtitinda namin sa palengke. Samantala, bukod sa aking mga magulang, ay may mga kasama pa kami sa bahay. Si Lolo Enteng. Ang aking lolo ay isang antingero. Noon ko pa ito nalaman pero hindi ko naman ito binigyan ng pansin dahil bata pa naman ako noon. Hindi rin kasi ako naniniwala sa mga bagay na ito. Subalit ang tangan pala ng aking lolo ang magpapabago sa aming buhay. Itay, saan na naman kayo nanggaling? 2 araw na kayong hindi umuuwi ah. Ano ka ba naman, Pedring? Alam mo naman ang responsibilidad ko sa mga tao, hindi ba? Pigilan nyo na ho yan, tay. Alam nyo namang matanda na kayo. Mamaya baka mapano pa kayo niyan. Kung tatanggapin mo lang sana ang tangan ko, edi matagal na akong nagretiro. Alam mo naman, tay, na wala akong interes sa mga ganyan, di ba? At ayoko ng ganyang buhay. Pasasalamatan mo din ako, Pedring, kapag tinanggap mo ito. Dadagukan ka ng swerte. Baka naman dadagukan ng kamalasan, tay. Yan ang mahirap sa'yo eh. Minamalit mo ang tangan ko. Sa katunayan, kabaryo, nasa edad 66 na si Lolo. Sa panahong ito subalit, tila hindi akma ang kanyang kilos sa kanyang edad. Malakas pa ito at malusog. Kaya pa nga niyang magbuhat ng napakaraming tangkay ng niyog upang gawing panggatong. Tila wala rin itong kapaguran dahil hindi ito mapakali na walang ginagawa. Kung nasa bahay naman ito ay kung ano-ano na lamang ang kanyang mga ginagawa. Tulad ng pagtatanim, paglilinis ng mga damo sa paligid, nag-iigib ng tubig, nagkukumpuni ng mga bagay-bagay. Kahit sinusuway namin ay hindi pa rin ito nakikinig. Nanghihina daw kasi siya kapag nakatigil lang at walang ginagawa. Lolo, ano po ba yung sinasabi mong tangan na ayaw tanggapin ni Itay? Isang mutya iyon, Dansoy apo. Ewan ko ba sa tatay mo? Kanino ko pa ba ito ipapamana? Anong mutya po ba iyon, Lo? Naku apo, taglay ko ang mutya ng langgam. Nagbibigay ito ng depensa sa anumang uri ng kasamaan. Magtataglay rin ng pambihirang lakas ang may tangan nito. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng swerte sa negosyo. Baka mayaman na kayo ngayon kung tinanggap lang ito ng tatay mo. Kung ayaw ni Itay, sa akin niyo na lang po ibigay yan, Lo. Naku apo, masyado ka pang bata. Siguro mga ilang taon pa. Bakit, Lo? Anong diferensya po nun kung bata pa po ako? Ang pagiging antingero apo ay may kaakibat na responsibilidad at kailangan buo ang loob mo sa pagtanggap nyon. Dahil kung hindi ay masisiraan ka ng bait, ikaw ay mamatay. Po, nakakatakot pala yan. Kung nais mong maging antingero apo, dapat ay nasa hustong gulang ka na
at buo na ang loob mo. O sige apo, kukuha pa ako ng mga kahoy na panggatong. Naiintindihan ko na kung bakit ayaw tanggapin ni Itay ang mutya. Kahit ako man din ay nawala ng interes sa bagay na iyon matapos kong malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, patuloy naman kami sa aming normal na gawain sa araw-araw. Si tatay ay mangingisda habang kami ni nanay ang nagtitinda nito sa palengke. Gumagawa din kami ng daing kapag napadami ang huli ni tatay. May ipagmamayabang ko talaga ang aming lugar, kabaryo, dahil sa puting buhangin ang nasa dalampasigan. Kahit simple lang ang pamumuhay ay bawing-bawi naman ito sa ganda ng kalikasan. Maayos at mapayapa ang lugar. Maliban lang kapag nalasing at nag-aamok na naman si Mang Mario. Kilala siyang isang siga at basagulero sa lugar. Pinagyayabang niya ang malaking katawan at lahat ng mga tao ay takot sa kanya. Maliban kay Lolo Enteng. Siya lang ang bukod tangi na kayang humarap kay Mario sa tuwing nag-aamok ito. Minsan na rin itong sinapak ni Lolo at agad nawala ng malay. Kapag wala si Lolo ay saka naman umaandar ang pagkasiraulo ni Mario. Lo, alam mo ba noong nakaraang nag-amok na naman si Mang Mario? Wasak nga ang tindahan ni Aling Linda po eh. Dahil ayaw na nitong pautangin pa ang baliw na yon. Ay nako, wala talagang kadala-dala ang Mariong iyan. May araw din yan sa akin. Eh saan po ba kasi kayo nagpupunta, Lolo? Diyan lang sa kabilang isla, Dansoy apo. May tinodas akong aswang na nanggugulo sa isang baryo doon. Aswang? Totoo po ba talaga yon, Lo? Sa tanda kong ito, hindi ko na mabilang kung ilang aswang na ang aking napatumba. Malakas yata ang lolo mo, apo. May aswang din po ba dito sa atin, Lo? Oo naman, apo. Kahit itanong mo pa sa tatay mo. Habang nakadaong na ang bangka ni tatay at inaayos namin ang lambat, ay natanong ko sa kanya ang mga sinabi sa akin ni Lolo Enteng. Itay, totoo bang may aswang po dito sa lugar natin? Sabi na naman ng lolo mo. Huwag mo na kasing intindihin pa ang mga pinagsasabi ng lolo mo, anak. Pero Itay, sabihin niyo nga sa akin, ano po ba ang itsura nun? Anak, gusto ko na maging normal ang buhay natin. Kahit payak at simple lang, basta mapayapa at walang mga nilalang na ganyan. Kaya siguro ayaw ninyong tanggapin, Itay. Siguro po natatakot kayo, ano? Oo, takot ako. Takot ako na baka mapahama kayo. Pwede ba? Huwag mo nang isipin pa ang mga sinasabi ni tatay. Tama nang matapos sa kanya ang lahing antingero sa ating pamilya. Batid ko naman na nais lang ng aking ama ang tahimik na buhay. Kung totoong nagbibigay ng swerte ang mutya, nagdudulot naman ito ng panganib sa aming buhay. Marahil may mga nakakalabang aswang si Lolo, pero kahit minsan ay wala naman akong nabalita ang may aswang sa aming lugar. Dumating na naman ang araw na nagpaalam si Lolo. Pupunta daw ito sa isla ng Lazanusa, isang isla na bahagi ng General Luna. Kahit kailan ay hindi pa ako nagawi sa islang ito. Bukod sa malayo ay wala naman akong kakilala sa lugar na iyon. Wala rin naman kaming magagawa kung pipigilan pa namin si Lolo dahil hindi rin naman ito nakikinig at sanay na rin kami na umaalis si Lolo. Subalit sa pagkakataong ito, kabaryo, ay inabot na ng 1 linggo ay hindi pa rin bumabalik si Lolo. Batid ko na sa mukha ni tatay ang labis na pag-aalala. Kalimitan kasi 3 araw lang ay nakakauwi na si Lolo. Hanggang sa umabot na ang 2 linggo. Dito na talaga hindi mapakali si tatay.
Kaya naman iminungkahi ko sa kanya na puntahan na lang namin sa isla si Lolo. Ngunit matindi ang pagtutol ni nanay. Tila ba takot na takot ang aking ina. Batid ko sa kanilang tinginan na may hindi sila sinasabi sa akin. Nang sumapit ang gabi ay kinulit ko naman si tatay. Ayon sa kanya, minsan na rin daw itong nangyari noon. Bata pa ako sa panahong iyon. Umuwi si Lolo, naduguan at malala ang sitwasyon. Mabuti na lang at nakayanan pa ito ni Lolo. Nakasagupa daw ito ng aswang at muntik na siyang napuruhan. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ni tatay. Totoo pala talaga ang sinasabi ni Lolo na nakikipaglaban siya sa mga aswang. Pati na rin ako ay hindi ko na mapigilan ang mangamba para sa aking lolo. Lumipas pa ang ilang araw at isang gabi. Habang papasok na ako sa aking kwarto, ay may narinig akong kumalabog sa balkonahe. Kinuha ko naman ang gasera sa ibabaw ng mesa at tiningnan ko kung ano ang ingay na iyon. Pagbukas ko ng entradang pinto ay tumambad sa akin si Lolo na nakadapa at naliligo na sa kanyang sariling dugo. Agad ko naman siyang inihiga at dito ko nakita ang napakaraming sugat at mga bugbog sa muka. Lo, ano pong nangyari? Sinong may gawa sa'yo nito? Halika, gamutin natin ang mga sugat mo. Huwag na, apo. Hindi na rin ako magtatagal. Sadyang nakahanap na ng katapat ang lolo mo. Huwag mo na rin tawagin ang itay mo. Apo, makinig ka. Nag-iwan pa ako ng kaunting lakas upang makabalik dito para sa isang bagay. Tanggapin mo ito para tuluyan na akong matahimik. Lo, sandali lang po. Kukuha lang po ako ng gamot. Apo, huli na. Tanggapin mo na lamang ito. Alam kong magagampanan mo ito. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Tinanggap ko naman ang isang kwintas na bato na kulay puti na may pahabang hugis. Maliit lamang ito, kabaryo. Habilin ng aking lolo na wag ko raw itong ihiwalay sa aking katawan. Itinuro din niya sa akin kung saan ko makikita ang libreta, kung saan naroroon ang mga usal na dapat kong aralin. Sa mga sandaling iyon ay ninais ko na lamang na sang-ayunan si Lolo sa lahat ng kanyang mga habilin, kaya tumatango na lamang ako sa mga sinasabi ni Lolo. Nang matapos ang kanyang mga hinabilin ay hindi na gumagalaw ang aking lolo. Agad ko nang pinuntahan ang aking mga magulang. Ganoon na lamang ang panlulumo ng aking ama sa sinapit ni Lolo Enteng. Nang dahil sa mutya na yan, kaya ito ang sinapit mo, itay. Tanggap ko naman ang paglisan, pero sa hindi ganitong sitwasyon, doon ko lang napagtanto at naintindihan ang mga bagay na hinabilin sa akin ni Lolo. Dumanak ang luha sa gabing yun. Napagtanto ko rin na isinisi ni tatay sa mutya ang lahat, kaya inilihim ko na lamang ito sa kanila. Agad naman akong humingi ng saklolo sa mga kapitbahay at ganoon na lamang ang kanilang pagkagulat sa sinapit ng matanda. Lubos naman kaming nagpasalamat sa mga ginawang tulong ng aming mga kapitbahay. Sa unang gabi ng lamay ay tahimik naman akong nagpunta sa kwarto ni Lolo. Nasa bandang likod kasi ito ng bahay, kaya hindi makikita nila tatay kung papasok man ako doon. Abala rin naman si nanay sa pag-aasikaso sa mga nakikilamay. Hinanap ko naman ang sinasabi niyang libreta. Nang makita ko iyon, ay pilit kong sinipat ang mga maliliit na letra. May nakasulat sa ating wika kung para saan ang usal na nakasulat sa ibaba nito. Ibang lengguwahe ang nakasulat
para naman sa mismong uusalin. Sa unang pahina nito ay nakasaad doon ang usal ng pagpapalayas ng masamang elemento sa paligid. 3 salita lamang ito. Binasa ko ito ng pahina. Parang may pumitik sa aking ulo. Kasunod nito ay tila may nagsipulasan sa paligid ng aming bahay. Narinig ko din ang pagkagulat ng mga tao. Sa mga nagsisipulasang hindi ko naman matukoy kung ano. Agad ko nang isinara ang libreta. Pakiwari ko'y mga elemento ang nasa paligid. Hindi ko rin maiwasan ang makadama ng takot ng mga sandaling yon. Tumayo naman ako at inilagay ko sa aking bulsa ang hawak kong libreta. Sa paglipas ng mga araw ay palihim ko namang inaral ang mga nasa libreta. Kahit nakakaramdam ako ng hirap gawa nga ng sumasakit ang aking ulo, ay pinilit ko namang itong nilabanan. Sa loob ng 1 linggo ay nasa 3 usal ang natutunan ko. Hanggang isang hapon, nalaman ko na lang na sinaksak ni Mario itong si tatay. Nanghingi kasi ito ng isda sa may dalampasigan ngunit hindi pinagbigyan ni tatay. Sa pagpunta namin doon ay pinagkukumpulan na ng mga tao ang aking ama at nalaman ko na lang na tumakas na pala si Mario. Hindi ko naman matanggap ang nangyari. Matinding galit ang aking naramdaman para sa taong pumaslang sa aking ama. Ang nangyari sa aking ama ay nagdulot sa akin ng pagiging mainitin ng ulo. Lumipas ang panahon, patuloy lamang ako sa pagtitinda ng isda. Ang pagkawala ng aking ama ay nagdulot naman kay nanay ng matinding kalungkutan. Nagsumikap na lamang ako ng gusto hanggang sa nakapagtapos ang aking kapatid. Hindi rin naman nagtagal si Ana Marie sa aming lugar gawa nga ng nakakuha na siya ng trabaho sa Maynila. Naging mas tahimik at malungkot ang bahay dahil kami na lang ni nanay ang naiwan. Napakasakit para sa akin na kahit ilang taon na ang nakalipas ay nakikita ko pa rin si nanay na malungkot at umiiyak. Tila isang talim ng kutsilyo ang gumuguhit sa aking puso sa tuwing nakikita ko ang aking ina na nasa ganoong sitwasyon ng buhay. Ipinangako ko naman sa aking sarili na babalatan ko ng buhay si Mario kapag natagpuan ko na ito. Sa mga taong lumipas ay pinag-aralan ko din ang hinabilin sa akin ni Lolo Enteng. Pero hindi ko naman ito nagagamit, kabaryo. Pero totoo nga ang sinabi sa akin ni Lolo na magbibigay sa akin ng swerte sa negosyo ang mutyang tangan ko. Ngunit kahit anong magagandang bagay at masarap na pagkain na ibigay ko kay nanay, ay hindi pa rin naiibsan ang kalungkutan nito. Minsan isang araw, napansin ko na may malaking nabawas sa aking mga isda na nasa kahon. Upang hindi na ako pabalik-balik sa dalampasigan, ay nag-iimbak na ako ng maraming isda. Para kinabukasan diretso tinda na ako. At hindi rin naman kasi araw-araw ay may dumadaong na mangingisda. May mga iilang nagtitinda rin na nag-iimbak ng mga isda. Pinapatungan lang namin ito ng mabigat na kahoy upang hindi mabuksan ng pusa at daga. Subalit ilang araw ko nang napapansin na tila may mas malaki pa sa pusa ang nagnanakaw ng aking mga isda. Isang gabi nun, tahimik akong nagpunta ng palengke upang abangan kung sino ang nangunguha ng mga isda. Nagkubli ako sa madilim na bahagi sa di kalayuan.
hanggang sa nakita ko si Ondoy na mag-isang naglalakad patungo sa palengke. Nagpalinga-linga pa ito. Palihim naman akong sumunod at sinipat ko kung ano ang kanyang ginagawa doon. Nang pumwesto na ito sa aking tindahan at dito nag-umpisang kunin ang mga nakaimbak na isda. Ikaw pala ang magnanakaw, Ondoy? Dansoy, hayop ka! Sa pagsunto ko sa binatang magnanakaw ay ganon na lamang ang aking pagkagulat, kabaryo. Dahil tumilapon ito ng malayo at agad itong nawala ng malay. Napatitig naman ako sa aking mga kamay. Kinabahan ako sa pagkakalang napatay ko yata si Ondoy. Dali-dali naman akong umalis ng lugar at umuwi na sa aming bahay. Doon sa aking kwarto ay tinitigan ko ang mutya. Ito marahil ang may gawa sa pagkakaroon ko ng pambihirang lakas. Ilang taon na rin ang lumipas at ngayon ko lamang nasubukan ang mutyang hawak ko. Ibig sabihin, isa na akong antingero na kagaya ni Lolo Enteng. Kinabukasan sa aking pag-oobserba ay mukhang walang nakaalam sa nangyari kagabi. Nagpatuloy naman ako sa aking regular na ginagawa. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na namamaga daw ang kabilang pisngi ni Ondoy. Si Ondoy ay isang kargador ng mga isda. Usap-usapan ng mga kasamahan ang nangyari dito. Hindi naman daw nagsalita si Ondoy, bagkus nagdahilan ito na nadulas lang daw siya. Samantala, mula sa isang kaibigan ay nalaman ko kung saan nagtatago si Mario. Naroroon lang pala ito sa bayan ng Santa Monica. Hindi na ako nag-atubili pa at sinabi ko agad sa aking ina. Inilahad ko naman sa kanya ang aking planong paghihigante. Batid ko ang galit sa mga mata ng aking ina kahit hindi man ito magsalita pa. Nag-abiso naman ako na siya na muna ang bahala sa pagtitinda. Umaga pa at nagtungo na ako sa Santa Monica. Ayon naman sa aking impormasyon, kasama ni Mario ang pamilya na naninirahan sa isang baryo. Matapos ang 3 araw na paghahanap ko sa lalaking iyon ay natagpuan ko siya na nagtitinda ng ihaw-ihaw. Habang nakangiti sa mga parokyano si Mario, ay nanggigigil naman ako na nakatanaw mula sa malayo. Pinag-aralan ko na din kung papaano ko papaslangin ang buhay ng taong iyon. Buhay ang inutang niya. Buhay din ang ipangbabayad. Di hamak na mas malaki at mas matangkad sa akin si Mario. Pero dito ko muling masusubukan ang bisa ng mutya. Nang sumapit ang gabi, ay binato ko naman ang kanilang bahay. Wasak agad ang bintana nito sa lakas ng aking pagkakabato. Ilang saglit pa ay lumabas naman ang bahay si Mario. Sinadya ko naman ang magpakita sa kanya bilang isang imahe ng tao sa dilim. Hoy, sino ka? Bakit mo binato ang bahay ko? Nagpahabol naman ako sa kanya hanggang sa umabot kami sa lugar na wala ng kabahayan. Magpakita ka sa aking, hayop ka. Alam kong nakakubli ka lang sa mga puno. Lumabas ka dyan, duwag. Magandang gabi sa'yo, dati kong kapitbahay. Dansoy, ikaw? Oo, ako nga, Mario. Ang anak ng taong pinaslang mo. Mas mabuting nagpakita ka upang isunod kita sa walang kwentang si Pedring. Nagpunta ka ba dito upang salubungin si kamatayan? Nandito ako upang ihatid ka kay Satanas. Talagang sinusubukan mo ko. Sinadya ko namang magpatama sa mga suntok ni Mario
upang malaman ko kung kalakip ba sa bisa ng mutya ang pagtanggap ko ng pisikal na atake. Ramdam ko ang kanyang suntok sa aking panga, sa sikmura at pagsipa niya sa aking tagiliran. Subalit napangisi na lamang ako, kabaryo. Dahil animoy atake lamang ng batang paslit ang aking naramdaman. Sa muli niyang pagsuntok ay sinalo ko na ito at halos madurog ang buto ng kanyang kamao. Napasigaw naman si Mario at inundayan ko agad ng suntok sa kanyang dibdib. Bumagsak naman siya sa lupa at naghahabol ito ng hininga. Dinampot ko ang malaking lalaki at hinila ang kanyang kamay. Ramdam ko naman ang pagtunog ng kanyang buto at napasigaw palalaw si Mario. Ngayon mo sabihin kung sino sa atin ang sasalubong kay kamatayan. Dansoy, maawa ka. Hindi ko sinasadya na masaksak ang iyong ama. Lasing lang ako nun eh. Hindi sinasadya. Alam mo ba hanggang ngayon ay nagdurusa ang aking ina dahil sa ginawa mo, Mario? Pakiusap, Dansoy. May mga anak ako. Patawarin mo na ako. May mga anak rin ang pinaslang mo. Naawa ka ba? Pinagsisipa ko ang kanyang binti ng paulit-ulit hanggang sa lumagatok na ang buto. Hudyat ito na nagkadurog-durog na. Hindi na makatayo si Mario at walang patid ang pag-iyak at paghingi nito ng tawad. Kanina ang tapang-tapang mo. Ngayon mo ipakita sa akin ang pagkasiga mo. Naaninag ko naman ang isang sanga ng kasing laki ng braso ko. Binali ko ito at binuhat ko si Mario at isinalampak ko sa nakausling putol na sanga. Tumagos sa dibdib ni Mario ang sanga dahilan ng kanyang kamatayan. Sa wakas ay nabigyan ko na ng hustisya ang aking ama. Iniwan kong nakasabit ang katawan nito sa puno at tuluyan ng umalis sa lugar. Sa pagbalik ko naman sa bahay, ay inilahad ko na sa aking ina ang aking ginawa. Napatanong naman ito kung papaano ko nalabanan si Mario sa kabila ng aking balingkinitan na katawan. Dito ko na rin inamin sa kanya na ako ang tumanggap sa mutya ni Lolo Enteng. Noong una ay nagalit si nanay dahil baka daw matulad ako sa sinapit ni Lolo. Ngunit pinaintindi ko sa kanya na buong loob kong ang niyakap ang pagiging isang antingero. Kung kayang mabuhay ni Lolo ng mahaba, makakaya ko din iyon. Dahil sa alam ko na darating din ang panahon na makakasagupa ako ng mga nilalang tulad ng aswang, ay unti-unti ko nang kinumbinse si nanay na bisitahin ang kapatid ko sa Maynila. Hindi na problema sa amin ang salapi dahil maayos na ang estado ng buhay ni Ana Maria. Malaki na rin ang naipon ko sa loob ng ilang taong pagtitinda ng isda. Sumulat naman ako sa aking kapatid na kung maaari ay umuwi muna siya ng probinsya upang sunduin si nanay. Tumugon naman ang kapatid ko at nangako na aalagaan niya ang aming ina. Sinabi ko na rin sa kanya ang tinahak kong landas at kahit siya ay nangangamba sa aming kaligtasan. Nang dumating naman ang araw sa pag-alis ni nanay, ay hindi maiwasan ni nanay ang umiyak dahil sa pag-aalala nito sa akin. Kumapit naman siya sa aking pangako na muli kaming magkikita at haharap ako sa kanya ng buong buo. Ipinagpatuloy ko na ang buhay na mag-isa ngunit hindi pala madali. Swerte nga ako sa negosyo pero tila minalas naman ako sa pamilya. Nasira kami ng dahil lang sa walang kwentang si Mario. Napakalungkot sa tuwing uuwi ako ng bahay.
Kaya naman naganap ako ng makakasama. Naging madalas na ang pagsama sa mga kaibigan ko at nauuwi ang lahat sa inuman. Pero pagkagising ko sa umaga ay hindi naman naiibsan ang lungkot ko. Hanggang isang araw, narinig ko ang mga usap-usapan na kinulam daw ang asawa ni Aling Miding. Ayon naman sa mga kuro-kuro, baka nakarama na dahil sa pagiging babaero nito. Ang nangyari dito ay lumalaki daw ang tiyan na naayon sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Bago naman ako umuwi ay nagtungo ko sa bahay ng kinulam at doon ko nga nakita ang kalagayan ni Mang Ernesto na lumalaki nga talaga ang tiyan nito. Nagpatawag na daw ng albularyo na nasa kabilang bayan pa. Matapos nito ay nakasalubong ko ang mga kaibigan at nagyaya na naman ng inuman. Sentro sa aming usapan ang nangyari kay Mang Ernesto. Mga pre, sino nga kaya ang kumulam kay Mang Ernesto? Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Mahirap talagang gawing bisyong pambababae. Malamang isa sa mga babae niya nagpakulam. Kaya nga itong alak na lang ang binisyo ko eh. Balita ko pre, may sinugod daw si Aling Miling na taga-kabilang Ibayo. Yun daw ang bagong babae ng asawa niya. Nako pre, batang-bata parang anak na niya. Bakit lalaki ang kinulam kung si Aling Miding naman ang sumugod? Malamang kung hindi man lang mapa sa kanya si Mang Ernesto, di mas mabuti pang tsuguin niya na lang para tabla-tabla sila ni Aling Miding. Grabe naman kayo. Ganyan na ba talaga kalala ang pag-ibig na yon? Pero sino nga kayang mangkukulam dito sa atin pre? Ikaw paring Sandro, chismoso ka di ba? Alamin mo naman. Oy paring Berhil, anong pinagsasasabi mong chismoso? Nalalaman ko lang yung gawa ng asawa ko. Di itanong mo sa asawa mo. Ito ang unang beses na may kinulam sa aming lugar. Marahil hindi talaga sa amin ang mangkukulam na yon. Pakiramdam ko ay may dapat akong gawin. Pero paano ko lalabanan ang mangkukulam? Kung bugbugan yan, ay hindi naman ako aatras. Kinabukasan ay tinamad akong magtungo sa dalampasigan upang sumalubong sa mga mangingisda. Gawa nga ng kalasingan ko kagabi. Nagkakape naman ako sa bahay nang napansin ko ang mga tao na nagtatakbuhan. Nalaman ko na lang na dumating na pala ang albularyo at kasalukuyang ginagamot ang biktima. Bitbit ko pa ang tasa ay napasugod na rin ako sa bahay ni Aling Miding. Maraming mga tao sa labas ng bahay at narinig ko na ang pagsisisigaw ni Mang Ernesto. Ang sabi ng iba ay naglalaban na raw ang mangkukulam at albularyo. Nagtaka naman ako kung paano nangyari yun kaya nagtanong ako sa isang matandang kapitbahay. Ayon naman sa kanya, sa espiritual na aspeto naglalaban ng dalawa. Ito daw ang pinakamainam na paraan upang sugurin ang mangkukulam at labanan nito sa pisikalan habang wala ang wisyo nito. Ngunit walang nakakaalam kung nasa ng mangkukulam. Makalipas ang halos kalahating oras, ay lumabas na ang albularyo. Base sa aking nalaman, ligtas na daw si Mang Ernesto. Subalit malaya pa rin ang mangkukulam. Hindi rin daw nito natukoy ang lokasyon at hindi daw basta-basta ang mangkukulam na nakalaban niya. Naging kuryoso naman ako sa sitwasyong yon. Sabi ng aking lolo, may responsibilidad ako sa mga tao at sa palagay ko, ito na ang oras upang gampanan ko ang pagiging isang ganap na antingero. Matiyaga naman akong nag-abang sa albularyo dahil nais ko itong makausap.
Nang siya ay umalis na ng bahay, ay sinundan ko na ito agad. Sandali lang po, Manong Albularyo. Ako nga po pala si Dansoy. Maaari ko po ba kayong makausap? Benito na lang ang itawag mo sa akin, iho. Tungkol ba saan ang nais mong pag-usapan? Nagmamadali pa naman ako. Tungkol po sana doon sa mangkukulam. Mang Benito, may tangan po ako. Nais kong makatulong. Tumitig sa akin ang matanda, at kung nais ko daw na tumulong, mas mabuting sumama ako sa kanya. Ako na rin ang nagboluntaryo na sagutin ang kanyang pamasahe. Pagdating namin sa kanyang bahay, may naabutan kaming mga pasyente. Inasikaso muna niya ito, habang naghihintay naman ako sa labas. Batid ko na medyo matatagalan pa siya, kaya nagpaalam muna ako kay Mang Benito na mag-iikot-ikot muna ako sa lugar. Nasa liblib ang tahanan ng matanda at pakiwari ko. Mag-isa lamang nitong naninirahan. Napakaliit din ang kanyang bahay. Magkakalayo din ang mga kabahayan sa bahaging iyon. Naalala ko naman na may nadaanan kaming karinderya. Kaya naman tinungo ko yun upang bumili na rin ng makakain. Namasyal na rin ako ng konti at normal naman ang lahat ng naroon. Habang nakaupo ko sa labas ng isang tindahan, ay may nakita akong matandang lalaki na may mahabang tungkod. Medyo bako na rin ang likod nito, dala yata sa katandaan. Mabagal itong naglakad at tanging sa lakot lang ang pananggalang sa init ng panahon. Nakaramdam naman ako ng awa dahil naalala ko ang aking lolo Enteng. Kaya naman nilapitan ko ito at inalok ng pagkain. Bibili na lang ako ulit mamaya. Manong, magandang tanghali po. Kumain na po ba kayo? Eto po, sa'yo na lang. Naku iho, maraming salamat. Nakakahiya naman. Walang anuman po. Ako nga po pala si Dansoy. Tawagin mo na lang akong Sinto. Taga rito po ba kayo? Ako kasi taga kabilang bayan pa. Anong ginagawa mo dito? May binisita ka ba? Kasama po ako ni Mang Benito. Kilala niyo po ba siya? Yung albularyo po. Wala akong kilalang Benito. O sige, sa'yo na yung pagkain mo. Hindi ko kailangan yan. Nagtaka naman ako sa reaksyon ng matanda. Bigla na lamang nag-iba ang timpla nito. Muntik pang mabutas ang supot sa lakas ng pagkakadiin niya sa akin. Mabilis na rin itong naglakad papalayo. Matapos nito ay bumalik na ako sa bahay ng albularyo. Naabutan ko itong nagsasalansan ng mga dahon. Kumain muna kami bago ko sinabi ang aking sadya. Mang Benito, halos 10 taon ko na ring tanga ng mutya na minana ko pa sa aking lolo. Ngunit hindi ko pa ito nagamit laban sa mga kakaibang nilalang. Pero kabisado ko na po ang nakasulat sa libreta ng aking lolo. Mutya ng langgam. Mabisang pampaswerte ito sa negosyo, iho. Oo nga po eh. Tindero kasi ako ng isda doon sa amin. Naging maayos po ang takbo ng buhay ko. Ano ba ang nais mong malaman tungkol sa mangkukulam? Ayon po kasi kay lolo, bilang antingero ay may responsibilidad ako sa mga tao. Kaya nais ko pong makatulong upang magwakas na ang pag-asik ng lagim na mangkukulam na yon. Kung gayon, handa ka na ba? Ito ang magsisilbing unang misyon mo. Kaya mo bang sikmurain ng pumaslang? Ang totoo po niyan, Mang Benito. May napaslang na po ako. Gawa nga sa pagnanasang makipaghiganti. Pinaslang ko po ang pumaslang sa aking ama. Sa tingin mo ba, iho, ay tama ang iyong ginawa? Nilagay mo sa iyong mga kamay ang batas. Palagay ko ordinaryong tao itong pinaslang mo. Opo, ordinaryong tao. Ilang taon na rin siyang pinaghahanap ng batas. Gawa po nang tumakas siya matapos niyang saksakin sa itay. Alam kong mali pero masisisi niyo po ba ako?
Kahit matagal nang wala si Itay, ay hindi pa rin nagtapos ang kalungkutan sa aking ina. Sa araw-araw na nakikita ko siyang malungkot ay parang hinihiwa ang aking puso. Naiintindihan kita, Dansoy. Pero sana huwag mo nang pairalin ng paghihiganti dahil ito rin ang magpapahamak sa'yo. Lumaban ka na ayon sa tama. Sa aming patuloy na pag-uusap na banggit ng albularyo na hindi madaling mahanap ang mangkukulam. Pero may naisip na akong paraan. Inabisuhan ko si Mang Benito na kapag nahanap ko na ang mangkukulam ay agad ko itong sasabihin sa kanya. Pagsapit ng hapon ay bumalik na ako sa amin. Inalam ko sa asawa ni Sandro kung sino ang nakaalita ni Aling Miding. Isang babae na anak ni Mang Poldo. Ayon pa kay Aling Miding, pinagtulungan pa siya ng mag-ama. Nakakabenepisyo din daw kasi si Mang Poldo kay Mang Ernesto dahil nagbibigay ito ng salapi. Sa makatuwid, kinukonsinti ang anak nito para sa pera. Nagbakasakali ako kung may makuha akong impormasyon sa mag-ama. Nagmanman naman ako sa kanilang bahay kung may mapapansin ba akong kakaiba. Inabot na ako ng 4 na araw sa pagmamatyag sa mag-ama. Hanggang sa isang hapon, nakita ko ang matandang si Mang Sinto na nakatayo sa labas ng bakuran ng bahay. Maya-maya pa ay pinapasok ito ni Mang Poldo. Iniisip ko na lang na baka kamag-anak nila ang matanda. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na akong umuwi. Matapos kong maghapunan ay nakaramdam ako ng pagkabagot. Kaya naman umalis ako ng bahay upang magpunta kay La Berhel. Sa aking paglalakad ay nasipat ko si Mang Sinto na may bitbit na bayong. Nagtago naman ako sa isang puno at sinipat kung saan siya patungo. Tumigil ang matanda sa tapat ng bahay ni Aling Miding. Wala kasing bakod ang bahay nila kaya naglakad ng marahan si Mang Sinto hanggang sa may silong ng bahay. Kasunod nito ay nagbungkal ang matanda at may kinuha sa bayong at inilagay agad sa maliit na hukay. Bago niya ito tinabunan ng lupa ay tila nagdasal pa ang matanda. Hindi na rin nagtagal at umalis na rin ito. Bala ko pa sanang sundan nito pero para bang ninanais ng katawan ko na hukayin kung anuman ang inilibing ng matanda sa lupa. Kaya naman tahimik akong nagtungo sa silong ng bahay at hinukay ko kung anuman ang nakalibing dito. Laking pagtataka ko naman dahil mga bituka ng manok ang aking nahukay. Wala naman akong ideya kung bakit may inilibing doon ng matanda ngunit malakas ang kutob ko na may kakaiba sa matanda. At sa palagay ko din, kilala ko na kung sino ang mangkukulam. Agad kong ginawa ang mga bituka at umalis sa lugar. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin doon. Pakiramdam ko ay may sumpa ang bagay na yon. Kaya naman kumuha ko ng patay na dahon ng saging at ibinalot sa bituka. Wala naman akong maisip na pagtatapunan bagkus. Nagtungo ako sa bahay ni Mang Poldo at inilibing ko sa kanilang bakuran ang mga bituka. Hindi na lang ako tumuloy kay Na Berhel upang makipag-inuman dahil balak kong umalis ng maaga patungo kay Mang Benito. Magandang umaga po, Mang Benito. Sa palagay ko po kilala ko na ang mangkukulam. Pero hindi ako sigurado. Noong unang beses akong magpunta dito, ay may nakilala akong matanda at ang pangalan niya ay Mang Sinto. Nakita ko po siya kahapon sa bahay ni Mang Poldo, yung nakaalitan ng asawa ni Mang Ernesto. At kinagabihan ay nakita ko naman ng matanda
na may inilibing sa silong kina Aling Miding. Sa pag-alis nito ay hinukay ko po iyon at laking gulat ko na lang dahil mga bituka ng manok pala ang inilibing niya doon. Ano ka mo, Dansoy, bituka ng manok? Nako, Diyos ko. Balak ng matandang yon na ubusin ang pamilya ni Miding. Tama ka, Dansoy. Mangkukulam nga ang matandang iyon. Uubusin po ang pamilya ni Aling Miding? Oo, iyo. Ang sumpa ng bituka ng manok. Isang kakayahan iyon ng mataas na uri ng mangkukulam. Walang ititirang buhay ang sumpang iyon hanggat hindi natagpuan at nahukay. Teka, saan mo naman inilagay ang mga bituka? Inilibing ko po sa bakuran nila Mang Poldo. Diyos ko, Dansoy, bakit mo yon ginawa? Dapat sinunog mo ang bagay na yon. Hindi ko naman po alam eh. Malay ko ba na may sumpa pala yon? Ano po ba ang mangyayari? Wala na tayong magagawa. Inabutan na ng magdamag ang pagkakalibing mo. Tiyak may isa sa kanila ang patay na ngayon. Posibleng sila din ang nag-utos sa matanda. Ibig sabihin, sila ang matatamaan ng sumpa? Ganun na nga, Dansoy. Napaupo na lamang ang albularyo. Matapos ang ilang segundong katahimikan, ay inatasan niya naman ako na hanapin ang matandang si Sinto. Pero mahigpit niya akong pinagbawalan na huwag lumapit sa matanda. Aalamin ko lang dapat ang kinaroroonan nito. Sa aking pag-uwi ay doon ako dumaan sa bahay ni Mang Poldo. At hindi nga nagkamali ang albularyo dahil namatay ang anak nitong babae. May mga tao na nagkukumpulan doon at nag-aayos na sa lugar para sa lamay. Laking gulat na lamang daw ni Mang Poldo na hindi na nagising ang kanyang anak at isa na itong malamig na bangkay. Kinagabihan mga bandang 10:00 ay nagtungo ko sa bahay nila upang makilamay at nagmasid na rin sa buong paligid. Bago pa man ako makarating ay nakita kong lumabas ng bahay si Mang Poldo. Palihim ko itong sinundan at nakita ko na lamang na kausap niya ang matandang si Sinto. Batid ko na nagkasagutan sila pero sa may hinang boses lamang. Matapos nito ay biglang tumakbo pabalik ng bahay si Mang Poldo. Kumuha naman ito ng pala na may hinahanap sa kanyang bakuran. Nagtataka rin ang mga tao sa ikinilos ng matanda. Habang ang mangkukulam ay nakakubli lang sa dilim malapit sa bahay. At natuntun nga ni Mang Poldo ang bituka kung saan ko ito inilibing. Dali din niya itong sinunog at napaupo na lamang sa lupa nang matapos. Tiyak na siya na ang susunod kung hindi niya nalaman agad. Umalis na rin ang matanda at palihim ko naman itong sinundan. Ang kaninang mabagal at bako kong maglakad ay biglang umayos na tila hindi na isang matanda kong kumilos. Halos 1 oras na akong nakasunod sa kanya hanggang sa lumiko ito at binaybay nito ang pilapil. Gawa nga nang wala naman akong mapagtataguan pa sa lawak ng palayan, ay sinundan ko na lang ito ng tingin. Halos hindi ko na maaninag ang matanda dahil hindi rin naman ganoon kaliwanag ang buwan ng gabing yon. Sa pagkakatanda ko ay wala namang nakatira sa banda doon. Nawala na nga si Sinto sa aking paningin pero kahit papaano ay may ideya na ako kung saan ito matatagpuan. Hindi ko na pinaabot pa ng umaga at agad na akong nagtungo sa lugar ni Mang Benito. Mabuti na lamang at napakiusapan ko ang isang lalaking may motor na ihatid ako sa kabilang bayan kapalit ng malaking halaga. Inilahad ko na agad sa matanda ang lahat ng aking nalaman.
Kinabukasan ay agad na kaming nagtungo ni Mang Benito sa posibleng kinaroroonan ng mangkukulam. Binaybay namin ang malawak na palayan hanggang sa umabot na kami sa maraming puno. Umusad pa kami doon at merong kaming natagpo ang isang kubo. Nagmasid muna kami kung may tao ba sa loob. Nang mapagtanto na walang kahit sino sa loob, ay pinasok na namin ang bahay. Pero ang itsura ng loob ay parabang walang nakatira. Sira-sira na ang mga kagamitan at butas-butas na rin. Ang dingding at bubong, walang sahig ang kubo, kundi literal na lupa lamang. Hanggang sa may napansin akong bakas ng mga tsinelas sa bandang likod ng kubo. May mga lumang tabla ang nakalatag sa lupa sa likod ng bahay. Isa-isang tiningnan namin iyon ni Mang Benito hanggang sa may isang tabla akong nakapana mabigat. Sa paghila ko nito ay isa pala itong maliit na pintuan at may nakita kaming hagdan pababa. Sinipat muna namin ito ng maigi bago pasukin ni Mang Benito. Ako naman ang pinabantay niya sa labas. Maya-maya pa ay lumabas na ang albularyo at ayon sa kanya, naroroon ang mga gamit ng mangkukulam. Inutusan niya naman ako na kumuha ng mga tuyong dahon upang sunugin namin ang lungga ni Sinto. Nilagyan din namin ng mga tuyong kahoy upang matupok talaga ang lahat ng nasa loob. Matapos nito ay nagkubli kami sa di kalayuan. Ayon sa albularyo, mararamdaman daw ito ng mangkukulam kung may nangyayaring masama sa kanyang lungga. Hanggang sa nasipat na namin si Sinto na tumatakbo papunta sa kubo. Agad siyang nagtungo sa likod nito at ganoon na lamang ang pagsigaw niya, gawa ng sobrang galit. Magsisisi ng gusto ang gumawa nito. Humanda ka sa akin kung sino ka mang lapastangan ka. Tama nga ako. Ikaw ang mangkukulam, Mang Sinto. Teka, ikaw yung anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong sunugin ang bahay ko. Tama na ang pag-aasik mo ng lagim tanda. Kailangan mo na magpahinga ng tuluyan. Pagsisisihan mo ito, bata. Hindi mo ko lubusang kilala. Wes, tignan natin. Akmang susugurin ko na ang matanda. Nang ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, ay nakaramdam ako ng paninigas ng kalamnan. Para bang may nakagapos sa akin na hindi ko nakikitang tali. Isa ka palang antingero. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kung inaakala mo na madali lang ang kalabanin sa pisikalan ang mga mangkukulam, pues ibahin mo ko. Marahan ang lumapit sa akin ang matanda. Naglabas ito ng batong itim. Subalit biglang tumalsik ang bato sa malayo at tumilapon din agad ang mangkukulam palayo sa akin. Dito na lumabas si Mang Benito. Dansoy, yung bato kunin mo. Agad naman akong tumakbo at agarang ko ring dinampot ang bato. Ibalik mo sa akin yan, bata. Gaano ba kahalaga sa'yo ito, demonyo? Hindi pa tayo tapos. Binalot ng maitim na usok ang mangkukulam at nawala na lang ito na parang bula. Nag-alala naman ako baka hindi na namin matagpuan pa ang mangkukulam. Ngunit ngumiti lang naman si Mang Benito. Hindi na raw namin kailangan pang hanapin si Sinto dahil kusa na itong lalapit sa amin dahil sa bertud na aming nakuha. Nagkasundo naman kami ni Mang Benito na doon muna ako manuluyan sa kanya pansamantala habang nasa laban pa kami kontra sa mangkukulam. Lumipas naman ang 3 araw. Habang naghahapunan kami ni Mang Benito,
ay bigla kaming nakarinig ng napakalakas na ugong na tila sumusuot sa aming tenga. Pilit naming tinakpan ang pandinig at agad akong nag-usal ng pampalaya sa masamang nilalang. At agad din namang nawala ang ugong na yon, kabaryo. Dali-dali naman kaming lumabas ng bahay at kitang-kita namin si Sintok na may dalang itak. Subalit kakaiba ang itsura nito. Mas malaki ang kanyang isang kamay na may hawak ng itak. May napakalaking kumpol ng maitim na usok ang sumugod sa amin at nang humampas ito ay tumilapon kaming dalawa. Tingnan natin ang lakas mo ngayon, tanda. At ikaw, antingero. Pipira-pirasuhin kita. At sa tingin mo ay papayagan namin mangyari yan? Mag-iingat ka, Dansoy. Kalahating halimaw na ang isang ito. Bumaba naman ng bahay ang albularyo at agad itong nag-usal. Mabilis namang naglakad si Sinto, ngunit bahagyang napipigilan pa siya ng mga usal ni Mang Benito. Mahigpit kong kinuyom ang mga kamay at buong lakas na sinalubong ang mangkukulam. Sa pag-unday nito ng taga sa akin ay agad kong nasalo ang kamay nito, ngunit mabilis itong nag-usal at ibinato sa akin na nagdulot sa akin ng matinding pananakit ng dibdib. Pakiramdam ko nun, kabaryo, ay isang napakalakas na suntok ang aking natamo. Habang walang tigil sa pag-uusal ang albularyo na nagpapabagal naman sa kilos ni Sinto, pinilit kong nilabanan ang matinding pananakit ng aking dibdib at buong lakas ko itong sinuntok. Nabitawan ng mangkukulam ang itak. Sa pagkumpas ng kamay ni Mang Benito ay nasalampak ito sa lupa. Nagkaroon ako ng pagkakataong sipain ng paulit-ulit ang nilalang at kagaya sa ginawa ko kay Mario ay nagkadurog-durog ang paa ng matanda. Akmang kakalmutin niya na ako at madiin ko naman itong sinalubong ng sapak. Buong lakas kong hinawakan ang malaking kamay at pilit ko itong binali. Napasigaw naman ang matanda at doon ay walang tigil ko na itong inundayan ng suntok. Halos malibing na sa lupa ang ulo ng matanda sa tindi ng aking mga suntok. Hinila ko naman ang mga paa nito at buong lakas kong ibinalibag sa puno ng niyog. Dinig na dinig ko, kabaryo, ang paglagatok ng buto nito sa likod na tanda ng pagkabali. Tama na, Dansoy. Patay na ang isang iyan. Ano pong gagawin natin sa katawan ng demonyong iyan, Mang Benito? Ano pa nga ba kundi iparanas natin dyan ang impyerno sa ibabaw ng lupa? Inutusan ako ng albularyo na gumawa ng siga at tinupok namin sa apoy ang katawan ni Sinto. Ayon sa matanda, pinakamabisang paraan ang pagsunog sa katawan ng mga nilalang ng dilim. Dahil kapag inilibing lang ito, ay baka muli pa itong mabuhay o di kaya ay gagamitin ng katawan nito ang masamang espiritu. At kapag muli itong nabuhay, ay mas katakot-takot na nilalang ang babangon mula sa hukay. Sa hindi inaasahan, sa paglipas ng mga araw, ay naging guro ko si Mang Benito. Napagtanto ko na napakarami ko pa palang hindi alam tungkol sa mga bagay na nasa ibang mundo. Kahit ang antingero ay nangangailangan pa rin ng gabay sa mas may higit na nakakaalam. Wala kasi akong inatupag sa loob ng halos isang dekada, kundi ang palaguin ang aming munting negosyo. Maraming salamat sa iyo, Mang Benito, sa mga karunungang itinuro niyo po sa akin. Walang anuman, iyo. Ano na ngayon ang plano mo? Kagaya po sa aking Lolo Enteng,
Tutuparin ko ang aking responsibilidad. Pero may mga tao pa din akong dapat protektahan. Ang aking ina at kapatid. Alam ko na magiging mabuting antingero ka, iho. Ngunit palagi mong tatandaan, lumaban ka ng naaayon sa tama. Ang paghihiganti ay walang magandang dulot kahit kailan. Huwag po kayong mag-alala, Mang Benito. Tatandaan ko po ang mga payo nyo. Muli naman akong bumalik sa aming lugar. Napagpasyahan ko na sumunod na sa aking pamilya. Ibinigay ko kay Berhel ang pwesto namin sa palengke, habang ang bahay namin ay ibinigay ko naman kay Sandro. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, paring Dansoy? Alam kong mahirap mag-isa, pre, kaya naiintindihan ka namin. Sana mapalago mo ang tindahan ko, paring Berhel. At pangalagaan mo naman ang bahay namin, paring Sandro. Huwag kayong mag-alala. Babalik pa naman ako dito. At sana bawas-bawasan na ninyo ang pagiging lasinggero. Teka lang, pre. Paano yung atraso sa'yo ni Mang Mario? Kakalimutan mo na lang ba yon? Hayaan mo na yon, pre. Ang Diyos na ang bahala sa kanya. Habang sakay ng bangka, patungong Surigao, ay hindi ko naman maiwasan ang bumalik sa aking alaala, ang aking mga pinagdaanan sa General Luna. Mga alaala ng aking ama na walang ibang ginawa kundi ang magsumikap upang mabigyan kami ng magandang buhay. Subalit sinira lang ng isang lasenggong si Mario. Sa kabilang bahagi ng malawak na karagatan ay natanaw ko ang isla kung saan huling nagpunta si Lolo Enteng na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Habang nakatitig ako sa islang yun, namutawi naman sa aking diwa na balang araw ay tatapak ako doon upang harapin ang mga nilalang na sumira sa aking lolo. Nilisan ko man ang lugar na aking kinalakihan, pero nangako ako sa aking mga kaibigan na bibisitahin ko pa rin sila. At kahit saan man ako magpunta, ay patuloy ko pa rin gagampanan ang responsibilidad ng isang antingero. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng tulong mula sa ibang tao. Siguro iniisip natin na tayo na ang pinakamagaling at pinakamalakas. Subalit lahat ng bagay sa mundo ay merong katapat. At upang maging matagumpay, ay kailangan natin ng kasangga sa buhay. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot na aral sa kwentong inilahad natin. Maraming salamat. Okay, opinion ko sa kwento, mga kabaryo. Grabe. Ano pa nga bang kailangan ipaliwanag ng kwentong to? Nakita nyo naman, mutya ng langgam. Parang first time ko tong nabasa na mutya ng langgam dito sa channel natin. Grabe. Ang tindi, no? Hindi naman ako expert sa lahat ng uri ng mutya, no? So kumbaga may alam lang tayo, pero hindi ko pa nakita tong mutya ng langgam. Ini-imagine ko kanina parang mahabang kulay puti. Inisip ko na parang white corales, di ba? Pwedeng ganun yung itsura, pero wala, hindi ko alam eh. Hindi ko pa na-search yung about sa itsura nito, pero yun yung parang pinakamalapit na kawig niya. Tapos, yun nga, ang lungkot ng kwento natin kasi namatay yung tatay dito nung bida ni Dansoy. Tingnan nyo naman, dahil lang sa alak, no, ni Mario. Yun lang yung part na medyo nalungkot ako kasi nawala na naman, no. Hindi ko rin alam kasi kung anong mangyayari kung buhay yung tatay ni Dansoy. Kasi parang
simula nung nawala yon, dito nag-umpisa yung buhay ni Dansoy na talagang mas naging eager siya na makapaghigante, no? Minsan kasi yung mga ganong bagay, kabaryo, yun yung nagpupush sa atin para, alam nyo na, mas sige, banata natin yan. Kumbaga banat lang ng banat. Kumbaga ganun yung parang naging, ganun yung parang, anong tawag dito? Ganun yung parang nakita akong naging buhay nito ni Dansoy, no? Tapos yun pa yung lolo niya na wala rin. Yun nga lang, ang kinagandahan, hindi na siya naghirap na humanap pa ng mutya, no? Kumbaga, pinamana na ng lolo niya. No, grabe. Sana all na lang, no? Alam niyo naman na hindi ko naman ina-underestimate lahat ng ibang mutya, no? Pero halos lahat malakas. Ngayon lang talaga ako nakakita na nakarinig ng ganitong kwento na about sa mutya ng langgam. Grabe. Pati ako napahanga sa kwentong to. Tapos yun pa, yung ginawa naman ni Sinto na mangkukulam, no? Hindi ko rin kumbaga, sorry ha, hindi ko rin maano na parang sinaunang mangkukulam tong si Sinto kasi meron siyang bertud ng mangkukulam, di ba? Alam niyo naman, saka yung ginawa niyang sumpa ng bituka ng manok, no? Isang matinding sumpa yun. Ito, maraming beses na nating napakinggan sa kwento yung ganitong proseso. Grabe, kumbaga, hindi ko matatawag na parang sumbalik yung ginawa, pero hindi rin naman alam ni Dansoy na may sumpa yun, no? Tama lang naman yung ginawa niya. Yun nga lang, napasama lang yung anak ni Mang Poldo. So hindi naman natin kasalanan yun, di ba? In the first place, mali rin naman yung ginawa nila na kumabit kay Mang Ernesto yung anak niya. So parang vice versa lang. Pinakita lang dito na kung ano yung parang, kumbaga may karma talaga, di ba? Kasi kita mo naman, eto, hindi naman buhay yung kinuha pero buhay yung naging kapalit, no? Parang ganun din sa ginawa ni Dansoy kay Mario. Nakausap ko to si Dansoy. Sabi ko, kamusta yung ano? Kumbaga nung panahon daw kasi nila, hindi pa naman ganun ka uso yung mga human rights o yung otoridad, no? Yung mga pulis. Kumbaga, yung ginawa niya kay Mario, parang wala na lang. Pinagsisisihan niya yun pero hanggang ngayon, walang nakakaalam. Saka hindi to legit na pangalan nila. Siyempre, pinalitan niya na. Kasi alam niyo naman, siguro dun sa lugar, pwedeng ganun din. Pwedeng kalapit kasi malay natin baka may taga ron na nakikinig ngayon. Malamang alam tong kwento na to, no? Merong ganun. So, hindi natin alam. Basta ako nakausap ko si Dansoy. Sa ngayon matanda na siya. Wala siyang asawa. Kasi, ginugol niya. May time daw na nagpunta siya doon sa isla nung lolo niya na may mga naka-enkwentro din daw siya pero ibang panahon na to eh. Kaya lang, sabi ko nga sana dugtungan mo to ng part 2 kasi grabe yung ganda ng storya. Sabi niya pag nagkaroon daw siya ng oras. Tapos humihingi rin ako nung bukod raw kasi sa mutya ng langgam na kumbaga namatay na kasi tong si Mang Benito. Hindi dito sa kwento, kumbaga dahil din sa katandaan, marami daw sa kanyang iniwan. Pati mga medalyon. Sabi ko, kumbaga parang ganap na ano ka na, antingero. Sabi niya umabot na rin daw siya sa punto na nanggamot na siya. Siyempre dahil din naman sa tulong ni Mang Benito. Tapos yun nga, nakaka-relate siya sa mga istorya natin. Kasi siyempre ngayon daw moderno na kahit papano. Nakakasabay siya sa mga ganitong teknolohiya. Kaya na ano niya rin na ikwento to. Tapos si Ermat niya naman, paano ko sasabihin, sad to say, wala na rin. Bali ang natira yung kapatid niya. Yung kapatid niya hanggang ngayon, okay sila. Maayos naman yung buhay. Kumbaga, kinukup-kup na tong si Dansoy. Kaya lang, ayaw niya kasi kumbaga yung panata niyang antingero, kailangan kong tumulong sa tao. Doon napahanga ako sa usapan namin yun. Sa ngayon, hindi niya na sinabi kung nasan siya pero minsan daw nagagawi siya ng Maynila. Yan, binibisita niya yung kapatid niya.
medyo nagkaedad na rin daw siya ngayon. Saka lumang kwento niya na to, kumbaga ito yung unang-una niyang experience kaya ito yung pinadala niya. Sa experience daw, hindi na mabilang. Kaya kung ikikwento niya raw lahat, kulang daw yung kalahating araw natin, kabaryo. 'Di ba? Kasi kung iisa-isay niya, meron na siyang mga part na nakalimutan. Kasi sobrang dami na 'di ba? Hindi lang naman daw tong ito lang natatanda niya kasi ito yung unang-una, pero halos lahat daw ng kaliwa nakaharap niya na. So, doon pa lang alam natin kung gaano katindi yung kalibre ni Dansoy, no? Yan. So, hanggang dito na lang yung komento ko, kabaryo, ang haba na. Pasensya na rin kung medyo hindi maganda yung boses natin. Sa katunayan, masama yung pakiramdam natin ngayon. Magano pa naman, Pasko, di ba? Kaya lang, buti na lang na iraos natin to. May time na hanggang ngayon malat pa rin ako. Pasensya na. Si Tito naman busy rin, kaya medyo hindi niya rin kayang mag-narrate ng ganito katagal. Tapos syempre alam nyo naman, holidays, abala na yung iba. So ako na lang mag-isang nandito sa harap ng computer, no? Pero ganun pa man, maraming salamat sa suporta nyo. Pwedeng i-like nyo na rin yung videos natin para pagpapakita ng suporta, tapos i-share nyo na rin. Diba? Tapos sa mga gusto kong makausap, punta kayo ng Facebook page natin. Sorry. Kwentong Baryo Official yan. Makikita nyo doon yung logo natin, yung old photo natin nandun. Hindi ko pa na-update yun, pero pwede nyo akong i-PM doon. Meron din tayong mga gamit doon. Tapos yun pa rin, tuloy pa rin yung parapol ko na 10 elements by next year, January, ang distribution ko. Mag-comment kayo sa tatlo nating channel. Ito, Kwentong Baryo, Kwentong Kalakbay, saka Kwento ni Kabaryo. Yan, screenshot nyo, subscribe nyo, tapos lagi kayo mag-comment doon para masama yung name nyo sa raffle natin. Yan. Masaya yun. Libre yun, mga kabaryo. Ibibigay ko sa inyo ng libre. By January end of January yan, next year. Para syempre mas maraming makatanggap, kaya medyo matagal. So hanggang dito na lang muna yung kwento natin. Bali, pakinggan nyo pa rin kwento ni Kabaryo saka Kwentong Kalakbay. Tatlo kami dyan. Tito ko, si Tito Proy, saka yung tita ko. Yung pinsan ko, si Jen. Nandyan siya. Nandyan din ako. So hanggang dito na lang yung shoutout ko, Kabaryo. Next upload na lang siguro kasi nag-shoutout tayo kahapon. Yun. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.